أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paksa po natin sa oras na ito ay ang mga bagay na ipinagbabawal sa kalakalan. Dito na tayo, direkta na tayo kasi ito yung napakahalaga na maraming mga kalakalan na minsan nalilito tayo, bakit pinagbawal? Anong dahilan? Yun yung mga tanong ng mga kapatid Lalo higit sa riba. Itong riba na to, pansin ko lang, medyo, siya, tawag doon, may konting kahirapan sa pag-unawa. Oh. So kapag hindi mo ito may paliwanag ng gusto is yung iba nalilito kung ano ba ang sakop ng riba at saka hindi sakop ng riba. Ano yung ipinahintulot sa kalakalan o hindi pinahintulot sa kalakalan na may ugnayan sa riba. So, dito sa mga bagay na ipinagbawal sa kalakalan, bentahan, ay hindi bababa sa 5. Hindi bababa sa 5. Yung iba pa nga, ginawa nga na lang nilang 3 Pero, mas mainam pa rin na medyo malawak yung usapin natin. Din bawat isa rito sa 5 na to, may malawak na sanga. Hindi lamang ito nag-isa doon. So, bawat sanga, inshallah, pag-usapan natin yun, kukunin natin ng detalyado para malaman natin kung saan nun. Kasi yung hindi kaya na isa lamang, sabihin ko na ang bawal ganito, marami palang mga sanga yun. Pag sinabi ko yung ang tinatawag na bawal sa garar, ang ibig sabihin ng garar, hindi malinaw ang kahantungan. Napakarami ang sanga nito, katulad na ng tinatawag na ah, yung pag kumuha ka ng sasakyan, merong, tawag nun, yung, merong, hindi, yung may binabayaran ka na para, siya, tawag nun, hindi, insurance. Oh, yung insurance, napakahabang usapin yun. Sa nga pa lang yun ang doon sa isang bagay na pinagbabawal, yung tinatawag nilang garar. Okay, ngayon, kukunin natin yung 5 uri na ito na pinagbabawal at kukunin natin ang isa dyan, yan yung tatalakayin natin ng malawak. Unang pagbabawal sa tinatawag na ay pinagbabawal sa kalakalan ay yung tinatawag nilang garar. Ang ibig sabihin ng garar, ito wikang Arabic, ng kaulugan nito ay hindi malinaw na kahantungan. Huh? Hindi malinaw na kahantungan. Hindi natin alam kung ano ang nilalaman ng transaksyon na yon. Oh. Hindi alam. Halimbawa, katulad nung nabanggit ko sa inyo nung nakaraan, sabi ko sa iyo na, brother, ibebenta ko sa iyo ang nasa loob ng aking bulsa. Ano ba yung nasa loob ng bulsa mo? So, di ba hindi malinaw? So, bawal yun sa Islam. Kasi, kaya po bawal yun, dalawa ang kahinat na nito. Maaring ako ang tumubo, maaring ikaw ang tumubo. Bigyan natin ng sample, yung tinatawag nilang mystery box. Yung mystery box, no? Yung mystery box, hindi mo alam kung ano yung nilalaman ng box na yun. Okay, pwedeng sabihin natin na nagbigay ka ng 100, ang laman ng box is more than 100. So, tumubo ka. Di ba? Okay. Ngayon, ang laman pala ng box na yun is walang halaga. Katulad ng bato. Di ba may naka-experience nung na bato palagi nilagay sa loob? Oh. So, naloko ka. So, yun yung bawal sa Islam. Kailangan malinaw kung ano yun. So, merong tawag doon, pagpipilian, yung tawag bibili kung ito ba, gusto niya, hindi kasi nakita na niya kung ano yung halaga nun. Pero kung hindi malinaw, bawal yon. So, kabilang sa mga bawal sa larangan ng kalakalan is yung tinatawag nilang garar. So, ang garar, hindi lang mang 10 ang sanga nito, yung branch ito. So, pagdating na ng oras na doon na tayo, papasukin na natin yung garar, yun na yung natin tawag doon, palalawakin natin ng usapin doon. So, ang pinakamalinaw na lang sample ng garar is yung insurance. Bakit may garar sa insurance? Para makuha ninyo, ang ganda naman ng insurance
Ito yung garar na hindi malinaw. Okay. Ang hindi malinaw sa insurance is, halimbawa, ngayon dito sa Qatar, pag nagpa-insure ka ng sasakyan, pag ni-renew mo yung sasakyan mo, o di ka bumili ka ng sasakyan, o kuha na lang, doon na lang tayo sa, nagpa-renew ka, mas mababa. Common yung bayad niya. Unlike yung bago, di natin alam kung magkano ba talagang pinaka-exact exact na presyo na ibabayad mo doon sa insurance. Pero renewal, na yan, no? Common na yan. 400, no? Pag sedan. Pag mga SUV is nasa 600. Okay. Kinuha mo yung sakyan, nagbigay ka ng insurance. Okay. Sa loob ng isang taon, walang nangyaring aksidente. So, alhamdulillah. Ngayon, doon sa kalagayan na yon, ang kumpanya ang kumita, ikaw ay, nalugi. Minsan, umaabot pa yan ng ilang taon. Ako, may 10 taon na akong driver, pero hindi pa ako nagkaroon ng, tawag doon, ng aksidente. Naway ilayo sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga malaking aksidente. Yung mga normal lang na gas-gas, ganun lang. So, imagine mo yun sa loob ng may 10 taon, ganun kalaking binayaran ko ng mga insurance niya. So, kung inipon ko yun, so, hindi lamang siguro 100,000 yung na yun, na nawala sa akin. Ang kumita doon is yung company. Okay. Kabaliktaran naman, pagka-insured mo, after few days, ito ay nabangga o nakabanggo. Mas ang importante, ang magbabayad is yung insurance. Nagbayad siya ng 10,000. Ang binigay mo lang naman ng insurance is, 600. Sino ngayon ang lugi? Insurance. So, ayon ng Islam yung ganon. Na, manlugi yung isang side, kailangan is, walang ganon na kalakalan. Maliban na lamang kasi merong magtatanong, pwede ba ang insurance o hindi? Sa ngayon kasi, sa buong mundo, halos wala ng bansa ngayon na hindi nagpapatupad ng insurance. So, wala ka ng choice. Kung gusto mo ng sasakyan, is kailangan mong pumasok sa insurance. So, ang karamihan sa mga pantas, maaari ka lamang tawag doon, magbayad ng insurance na yon, pero sa kondisyon na napipilitan ka. Binayaran mo yun, napipilitan ka. At kinakailangan yung bagay na yun. Halimbawa, nagdadawa ka, wala kang sakyan, napakahirap naman, maglakad ka. Nandun ako sa Madian Kalipa hanggang dito. Almost 10 kilometro, kaya ko bang lakarin yan? So, kailangan ko ng sasakyan. Kung hindi naman ako gagamit ng sasakyan, napakahirap ng kalagayan. So, pwede ka, pero labag sa kalooban mo. Binayaran mo yan, labag sa kalooban mo. So, ganun kalagayan is ipinahintulot ng ayon sa nakakaraming mga pantas. So, sample, isa lamang doon sa sinasabi nating garar. Pangalawa is yung maisir o ang sugal. Ang maisir, ang termino maisir, Arabic din, ang tinutukoy dito is sugal. Lahat ng uri ng bentahan na merong sugal, nahuhulog po yun sa ipinagbabawal. Ang pinakahayag na halimbawa nito is yung raffle. Yung raffle na katulad ng ginagawa sa atin sa Pilipinas, maring may raffle na ipinahintulot, merong raffle na ipinagbabawal. So, doon tayo sa raffle na ipinagbabawal is, diba, ito, ibenta ko sa inyo. Ang halaga nito is 10,000. Ngayon, walang maka-afford na, tawag doon, bibili nito. So, ang ginawa ko is, gumawa ko ng coupon na 100 piraso. So, ibinenta ko na lang bawat piraso ng 100 real. So, 100 times 100 is 10,000, no? So, nakuha ko na yung anon. So, bawat isa, ibibenta ko ng 100 yung coupon. So, sino yung mananalo? Saka na ito. So, ipinasok siya sa tinatawag na pagsusugal. So, bawal po yung ganon. Lahat ng ganong uri na dadaan sa pagsusugal ay yun, bawal po sa kahit anumang uri ng tawag doon, kahit anong uri ng kalakalan. So, marami yan sa mga tawag doon, yung bentahan ngayon na hindi matapos-tapos, yung ano tawag doon?
pyramiding, halos papasok ang Garar at saka yung Maysir. Diyan papasok. Kasi yung iba, kaya nang ako doon, maglalaan para makuha na yung na yon. Minsan, hindi pa niya makukuha. So yun, papasok yun sa tinatawag na Maysir. Pangatlo, yung tinatawag nilang Algish, o di kay Tadlis. Ito yung panloloko. So malino yung gish, pagtatakpan mo yung bagay na ibebenta mo, hindi mo sasabihin. O di kay minsan, ilalagay mo, paghaluin mo yung mabuting bagay sa isang hindi magandang bagay. Katulad nung last na halimbawa ko sa inyo, yung ginawa ng propeta na nung mahawakan niya yung arena, na yung arena pala is basa pala sa ilalim nito. So, tinanong niya yung tao, sabi niya, bakit? Anong nangyari dito? Sabi niya, naulanan. So, sabi ng propeta is, bakit hindi mo na lang inilagay sa taas para malaman ng mga tao? So, doon yung na naging nakilala yung o di kaya naging popular yung hadith na mangasya na palay sa minna. Sino mang manloko ay hindi kabilang sa amin o hindi namin kaanib. Okay. Pang-apat is adulm. Ang itong dulm is bentahan na hindi makatarungan. Lahat ng uri ng hindi makatarungan na bentahan, halimbawa ng hindi makatarungan is yung pinilit mo yung tao na bilhin yung bagay na ayaw naman niya. Halimbawa, o di kaya ay ibenta yung bagay na ayaw niya. Yung lupa niya, o ikaw, makapangyarihan ko, ibenta mo yan. Kung hindi, ganito ang kalalagyan mo, overside ka. So, ganung bagay, matatawag itong dulm. So, hindi lamang ganun yung tawag doon, halimbawa ng doon. Napakarami to. Pagdating na natin dito, isa-isay natin, doon lalabas na, kabilang pala yung sa dulm. Hindi makatarungan yung ganung klase ng bentahan. Okay. Dito